Narito po ang News TV Quick Response Team sa Taguig Regional Trial Court kung saan nga po nagkaharap ang kampo ni Bong Navarro at Dennis Cornejo, Cedric Lee at Zemeras. At sa mga sandaling ito ay kaalis lamang ng grupo nitong si Dennis Cornejo para idiretso sa Camp Crame. Naging mabagal po ang daloy ng impormasyon dahil naging sarado sa media itong pagdinig kaugnay ng bill petition hearing dito sa grupo ni Cedric Lee at Zemeras. Samantalang yung commitment order ay isa rin sa mga inantabayanan para dito kay Dennis Cornejo kung saan siya ikukulong. Pinakaunang umalis makalipas sa may 3 oras itong si Bong Navarro, bagamat hindi po siya nagbigay rin ng pahayag kahit yung kanyang mga abogado sa mga miyembro ng media na nag-aabang dito. At ito yung kuha kanina kung saan pagdating pa lamang yan ni Bong Navarro dito sa Taguig RTC. At sa mga sandaling ito, nakikita po natin na ito dinudumog ng mga miyembro ng media. Pakita natin itong live na kuha na ito. Itong isa sa mga abogado sa pagkakalam ko ay grupo ito ni Cedric Lee palabas na. At ito muna, ito, Zemeras, kumakaway pa, nakangiti habang lumalabas ang Taguig RTC at nakaposas po. Siya po ay gwardyado ng mga tauhan ng NBI na nakaaresto sa kanya. Sa likuran lamang niya itong si Cedric Lee at gwardyado rin ng mga tauhan ng NBI. Yung kanina na binabanggit ko sa may likuran lamang namin ay ito pong abogado ni Bong Navarro na kagad na dinumog ng mga miyembro ng media, pero itong pasakay na ng sasakyan ng NBI si Cedric Lee at nakikita po natin na hindi siya nagbibigay ng anumang payag. Tumagal ng halos may mahigit 4 hanggang 5 oras itong naging pagdinig at gaya nga po ng aking nabanggit ay naging sarado ito sa media, kaya naging mabagal ang daloy o flow ng impormasyon palabas dito sa aming kinatatayuan. At yan, naging mabilis po ang paglabas. Yung pinakaabangan na sana'y pagbibigay ng impormasyon ay wala pa pong nagpapaunlak ng anumang panayam. At ito po yung convoy ng NBI at ilang miyembro ng media na sumusunod sa sasakyan naman nitong si Cedric Lee at Zemeras. Matatandaan po na sila po ang unang nadakip sa isang operasyon ng mga otoridad sa May Samar kung saan nagkaroon nga po ng operasyon para madakip itong dalawang ito at sumunod namang sumuko itong si Dennis Cornejo kahapon lamang at ngayon ay nasa kustodiya ng Philippine National Police. Isa po ito sa mga abogado ni Dennis Cornejo na inyong nakikita at di na po natin patatagalin. Nasa linya po si Marisol Abduraman. Marisol? Balikan po natin si Marisol Abduraman sa kanya po. Hello, Marisol? Nandiyan ka pa? Gigi. Oo, Gigi, pasensya na talaga. Para tayo nagpapatentero dito, talaga namang iwas na iwas itong sina Cedric Lee. Kaya din ang kanilang mga abogado dahil sikum ang kanilang bibig para bigyan talaga tayo ng impormasyon kung anong nangyari doon. But anyway, sa ating panayam kay Atty. Malyonga, kinumpirma nga niya na nagharap-harap ng kanina sa korte sa kauna-unahang pagkakataon, simula nga nung nangyaring insidente sa condominium ni Denise noong January sa Taguig, na nandoon nga daw kanina si Cedric Lee, si Denise Cornejo, itong si Zemeras at itong si Bong Navarro. Pero tumanggi na siya magbigay ng kahit na anong komento o impormasyon hinggil doon sa sinasabi kanina nga ng ilang sources natin na nagkaroon nga ng tensyon sa loob ng korte nung nandoon na silang 4. Lalo na nga itong insidente na meron umano paninigaw na nangyari doon dahil allegedly sinigawan daw nitong lola ni Denise, itong si Bong, paglabas doon sa courtroom. Pero ay hindi na nagbigay ng anumang pahayag dito si Atty. Alma Malyonga, itong abogado ni Bong. Pero ang sinasabi lang niya, natuloy naman daw ang pagdinig na petition for bail at kinumpirma niya na nagkaroon nga ng motion for, rather hiniling nga ng tong kampo ni na Denise sa korte na kung maaari ay manatili na muna sa kustodiya ng PNP itong si Denise, kung saan nga siya naunang sumuko kahapon. Kung matatandaan natin, Gigi, nagpalabas na rin ang commitment order ang korte laban nga dito kila Cedric Lee at Zemeras na nagsasabing dapat na ikulong na sila doon sa Taguig City Jail. Pero ng mismong araw na yon, kung kailan
na inabas ng commitment order ay agad itong sinuspindi ng judge dahil nga doon sa mga pending motions at sa kahilingan na rin ng kampo ni Cedric na manatili na muna sa kustodiya ng NBI itong si Lee at si Ras. G? Marisol, may nabanggit ba si Attorney Malyonga kung for resolution pa o may naganap na paghahayag ng desisyon agad yung WES ngayong hapon dun sa mga petisyon? Oo, Jiggy, ang pagkakaalam natin, base na rin sa kanyang sinabi, wala pang resolution yung judge doon sa kahilingan na manatili sa kustodiya ng PNP itong si Denise at wala rin naman daw ruling ang judge o wala rin naman daw pinalabas na commitment order kung dapat na nga sang mailipat sa Taguig City Jail gaya rin ang kaso nila Cedric at Simeon Ras. At wala pa rin itong resolution dahil magkakaroon pa ulit ng hearing para pa rin dito sa hiling ni na Cedric Lee na mapayagan sila makapagpiyansa dito nga sa kasong serious illegal detention ay sinampas sa kanila ni Bong. Oo, at nakita nga natin yung paglabas nitong sila Cedric Lee, Zimmer Ras ay halos wala na, hindi na nagbigay ng anumang payag at kumaway lamang ito si Zimmer Ras sa mga miyembro ng media na nag-aabang. Oo, Jiggy, alam mo, kahit anong pakiusap, pilit talaga natin, talagang wala tayong nahihita, ika nga, talagang hindi sila nagsasalita, hindi sila nagbibigay na anumang pahayag sa atin. Gayon din ang kanilang mga abogado, tango, sorry, no comment lang ang panay nilang sinasabi sa atin. Nandito rin actually yung kapatid niya na si Bernice Lee, pero maging siya, hindi rin siya nagbigay ng anumang komento kanina. Si Bong naman, nung dumating siya around 1:20 p.m. kanina, hindi rin naman siya nagbigay ng pahayag except that nung dumating kasi kanina siya dito, Jiggy, merong mga ilang fans niyang nag-aabang kaya nagpasalamat lang siya sa support ang binibigay sa kanila. But after that, wala na ulit siyang naging pahayag at talagang lahat sila nagmamadaling sumakay doon sa kanilang mga sasakyan. So we understand for now, Denise is on her way to CIDG at ito naman si T at si Ras ay balik NBI na. Okay, maraming salamat Marisol Abdurrahman. Samantala, kanina nga po ay nagkaroon ng maikling panayam kay Attorney Alma Malyonga, isa po sa mga abogado itong si Bong Navarro at narito po ang bahagi ng panayam na ito. There was a hearing. Denise was arraigned. Okay, nagkaroon ng pre-trial, which means that the documents and the evidence of both parties were listed. And then, merong hearing date set for both the bail application and the trial date. That's it. Kailan po yun? Okay. Starting May 16 yung bail application. So hindi po granted ngayon yung bail application? No, wala pa. There's still a way to go. We're following the process that is set by the rules and also we're going to abide by the orders of the court. Hiwalay pa rin po si Denise kina Cedric. Hindi pa po sa NBI ilalagay si Denise po? O may ganun? All I know is nasa NBI. This is, I believe, nasa thank you very much. Kamusta po si Bong? Ano yung pakaramdam po niya? Habang una po niya nakita yung mga... No comment.